at mamaya po i-announce ang mga winners. Pero dito ay alam na namin ang box office result ng 2008 Metro Manila Film Festival after 2 days of showing. At nangunguna po ang mga comedy films ni School Grupo na in fairness ay napakaganda ng mga special effects at saka syempre congratulations paring Joey. At ang Congrats. sangit ina niyong lahat. Okay. Sinundo naman ito ng horror film na si Crack and Roll 10. Kasunod nito ay ang drama na Valer na sinundo naman ni Desperadas 2. At sinundan naman ito ng sexy comedy film na One Night Only na sinundan naman ng animated film na Dayo ng pelikulang Magkaibigan. Okay. As of yesterday, may total gross na po ang 2008 MMFF ng 133.6 million. Ito po ay ayon sa MMFF Executive Committee member na si Rick Kamaligan. Maraming salamat po. Maraming salamat at abangan niyo po mamaya ang mga winners. Walang telecast yata, ano? Gabi na Parangal. Parang walang telecast siya. Abangan niyo lang sa Philippine Stock dahil ilalabas ni Ricky Lo at siyempre ako rin ng Ay, result. salamat. At saka yung mga review dapat sa Philippine Stock abangan niyo. I saw all the films at magbabalik po ang Star Talk. Okay. 20 years after at Shake, Rattle and Roll 10. Abangan din ang Metro Manila Film Festival Awards night mamaya sa Hotel Sofitel. Congratulations sa tanging ina niyong lahat dahil ang balita namin sila nangunguna sa yesterday. Kaya naman sa lahat ng hindi pa nakakanood, you guys should watch ang tanging ina niyong lahat under Star Cinema. And big bang talagang araw na ito, Tin. At kissing scene ni Mark Peras at Jenelyn Mercado sa programang Paano Ba Ang Mangarap. Mismo si Jen kasi ang nagsabi na ilang siya nang gawin nila ni Mark ang mga eksena. Ang chika mula kay Dar Santiago. Pinuputak din ang tanong ng fans sina Mark Heras at Jenilyn Mercado tungkol sa mga love scene at kissing scene nila sa baliktambala nilang Paano Ba Ang Mangarap. Pero ayaw magkwento ng magka-love team. Basta tsak raw mapapanood ang mga eksenang inaabangan kina Mark at Jen. Sabi nga namin, Jen, bibitinin namin sila kasi dapat nalang panoorin yung Paano Ba Mangarap. Kasi doon sabi ko, hindi lang puro smack yung mga sabi ko. Masaya sa pagtatrabaho nila ng magkasama sina Jen at Mark. Wala na raw mga tampuhan na katulad noong sila pa. Pero hindi na itanggi ni Jen na sobrang nailang siya sa isang eksena nilang nagsimula sa pagpapahid ng lotion ni Jen kay Mark at nauwi sa kissing scene. Parang palagay ako ng lotion. Ganon. Tapos lagay siya, mabilis lang. Parang, ayusin mo naman. Parang ganyan yung eksena, ayusin mo naman. Ulit niya, ganun pa rin. Gusto ko yung kamay niya. Yung dito katawan ko dahan-dahan. Kung ganito, ganito. Kasi parang parang hindi naman ako sanay nung gano'n. Wala akong sinabi. Parang naiilang lang ako. Medyo iba lang yung pakiramdam. Simula sa Lunes ay mapapanood na ang Paano Ba Ang Mangarap sa drama-rama sa hapon ng GMA. Sino Mark at Jen mismo ay nasasabik ng mapanood ang kanilang sininobela dahil ibang-ibang na raw ang style nila ng pagtatrabaho. Working with Jen again, parang sobrang napakadaling trabaho for me. Dahil, ayun nga, hindi ka maiilang at the same time, hindi mo kailangan mag-adjust ng sobrang laki. Parang mas naging komportable kami isa't isa. Lalo na pagdating sa set, sa pag-aarte, mas naging mas naging enjoy yung trabaho. Mark Santiago, updated sa showbiz happening. Wala na raw planong mag-file for damages si Princess Revilla. Ngayong ibinasura na ng Pasig City Prosecutor's Office ang kasong physical injury at child abuse na isinampa ng kanyang dating kasambahay. Ayon sa abogado ni Princess na si Raymond Fortun, mas gusto na raw ni Princess na kalimutan na lang ang nangyari. Aminado si Princess na naapektuhan siya at maging ang kanyang pamilya nang ireklamo siya ng pambubugbog at pang-aabuso ni Renalyn Arota. Pero ngayong ayos na ang gusot, gusto na raw niyang mag-move on. She's just very happy and relieved na finally this is over. Hopefully, hindi na umapila yung kalaban. She wants to just get as far away as she can from this episode. Sana tapos na naman itong yugto na ito doon sa kanyang buhay. Single man o may ka-partner, may kanya-kanyang plano na raw ang ilang artista para i-celebrate ang Valentine's Day bukas. Alamin natin yan kay Nelson Canla. Aminadong romantic si Polo Rosales. Kaya tuwing darating ang Valentine's Day, sinisiguro niyang personal daw ang kanyang preparasyon para sa kanyang kadate. Umami na kamakailan si Polo tungkol sa bago niyang girlfriend, ang beauty queen aspirant na si Bianca Villamores. Valentine's Day, kumbaga,
given na yung magdi-dinner kayo eh. Pero gusto ko kasi may iba. Si Jelly de Belen naman, pampamilya na ang iniisip na Valentine's Day celebration. Dahil pa rin concert ang kanyang asawang si Ariel Rivera sa Araw ng Mga Puso. Sisiguraduhin niya raw na magkasama sila, pati na ang dalawa nilang chimiti. Ngayon lang talaga pinagsasama namin ng isa't isa. Eh, may hiwalay. Maybe it's love. Bilang umiiwas naman sa date si Katrina Halili. Imbis na lumabas daw siya at i-celebrate ang Valentine's Day, trabaho ang kanyang haharapin. Work over love daw ang kanyang priority. Kahit pa masaya sila ng kanyang boyfriend na si Chris Lawrence. Kailangan eh. Marami akong maraming bayarin. Si Rupo May Quinto ngayon lang magse-celebrate ng Valentine's na single siya. Kahapon tinamaan daw siya ng Valentine's blues at nag-iiyak siya kaya na-late siya sa pagdating sa press launch ng ini-endorsong produkto. Para kalimutan ang lungkot, tinanggap niya ang show sa mismong araw ng Mga Puso kung saan makakasama niya ang masayahing performers na sina Rico J. Puno at Pilita Morales. In fairness to me, wala naman nag-aaway. Pero, may kinalungkutan akong bagay. Pero, ang importante, I'm here and happy and trying to be stronger and gotta survive. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happening. Huwag magpahuli sa mga balitang showbiz. Tutok uli next week dito sa Chika Minute. Ako po si Pia Guanyo. Advance Happy Valentine's Day, mga kapuso. GMA Network pa rin ang nangunguna sa ratings sa Mega Manila. Batay sa research data ng dalawang nangungunang audience ratings provider na AGB Nielsen at TNS Media Research Philippines. Sa datos ng AGB noong fourth quarter ng 2008, nakakuha ang GMA7 ng 43% audience share sa Mega Manila, habang 31% ang sa ABS-CBN. 45% naman ang audience share ng GMA base sa TNS data at 34% ang sa ABS-CBN. At nito lang February 1 hanggang February 11, nakakuha ng 40% audience share ang GMA sa AGB data at 43% sa TNS. Ang ABS-CBN nakakuha ng 31% audience share sa AGB at 34% sa TNS. Ayon pa sa survey ng AGB at TNS noong February 1 hanggang 11, 2009, 24 oras ang pinaka-pinapanood na primetime newscast sa Mega Manila. Nangunguna rin daw ang mga programa ng GMA sa maghapon. Sa primetime, nangunguna ang kapuso programs na Luna Mystica, Ang Babaeng Hinugot sa Aking Tadyang, La Lola, Kagambino, Kapuso Mo Jessica Soho, 24 oras at Pitoy's Funniest Videos. Nangunguna naman sa daytime block ang Pinoy Records, Bulaga, sa Ang Darating ang Umaga, Family Feud, Daisy 7 at Wish Ko Lang. Pinaka-pinapanood na public affairs programs naman ng 24 oras, Kapuso Mo Jessica Soho at Investigador. Maging sa Urban Luzon kung saan nagmumula ang 77% ng total TV homes sa buong bansa, nananatiling number 1 ang GMA. 39% ang overall channel audience shares ng GMA, habang 36% ang sa ABS-CBN itong February 1 hanggang 7, 2009. Lumabas din sa survey ng AGB Nielsen na lumiit na ang agwat sa pagitan ng ABS-CBN at GMA7 sa nationwide ratings. Mula sa 2.8 rating points noong fourth quarter ng 2007, 1 point na lang ang lamang ng ABS-CBN sa GMA sa nationwide ratings noong fourth quarter ng 2008. Pagdating naman sa people ratings, ang 1.3 point lead ng ABS-CBN noong fourth quarter ng 2007 ay bumagsak sa 0.4 points noong fourth quarter ng 2008. Batay pa sa datos ng AGB, ang telenovelang Jezebel ng GMA ang pinakapinanood na programa sa buong bansa noong huling bahagi ng 2008. Advance Happy Valentine's Day po sa inyong lahat. At yan po mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Hanggang sa Lunes, mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Bianco. Ako po si Michael Rigas. Ito ang GMA, walang kinig-kilingan, walang pinuprotekta. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang at dahil hindi natutulog ang balita. Nakatutok kami 24 oras.